Nang natapos na si Kyulin na kanyang kunin ang kasanayan ng Flood Dragon ay hindi maalis ang kanyang tingin sa core na lumabas galing sa katawan nito. Naisip na lang niya na ang Flood Dragon raw ay namatay na, at ngayon itong kanyang core ay wala nang nagmamay-ari. Sa ganito raw na sitwasyon ay maaari na niya itong kunin. Itong core raw ay bumuo ng isang ugnayan ng dugo. Habang hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa core ay masyado siyang natuwa dahil ang ganda raw nito kapag na-refined. Itong Flood Dragon ay babagay sa kanya. Matapos doon ay ni-refined na nga ni Kyulin ang core ng Flood Dragon sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan raw ng core na ito ay nagdadala sa kanya upang tumaas ang kanyang dalawang yugto sa lahat ng kanyang kakayahan. Matapos niyang ma-refine sa kanyang katawan ang core ay napansin ni Kyulin na ang kanyang sugat sa kanyang buong katawan ay agad na nag-recover. Sa ngayon dahil wala na siyang mga sugat sa kanyang katawan ay maaari na niyang balikan ng lalaki na umatake sa kanya upang kanya siyang labanan. At makalipas ang ilang sandali makikita ang lalaki na kanyang tinitingnan ang tubig na bigla na lang umangat, at dito makikita si Kyulin na umangat galing sa ilalim ng tubig na nagpapanggap na wala ng buhay na bitbit ng Flood Dragon. Matapos makaangat ni Kyulin galing sa ilalim ng tubig ay agad siyang ibinagsak ng Flood Dragon sa harapan ng lalaki na masyadong natuwa, na bahagyang nadismaya sa kanyang kalaban dahil masyado raw itong boring. Sabay kanyang inutusan ng Flood Dragon na bumalik na raw ito sa kanyang katawan. Ngunit nang nakita niya ang reaksyon ng Flood Dragon ay nakaramdam siya ng pagtataka kung ano ang nangyari dito, bakit hindi pa ito gumalaw. Muli na naman niyang tinawag ang pansin nito kung ano daw ba ang nangyari sa kanya, bakit hindi pa siya bumalik sa kanyang katawan. Dahil doon ay nakaramdam ng takot ang lalaki na naguguluhan sa nangyari sa kanyang alaga. Kasunod nito ay bigla na lang iminulat ni Kyulin ang kanyang mga mata na mayroong masamang tingin sa lalaki na kanyang kalaban. Nang nakita ng lalaki ang masamang tingin sa kanya ng ating bida ay masyado siyang nagulat na hindi makapaniwala na bakit buhay pa itong tao na ito. Bigla naman na mayroong ibinuga si Kyulin na isang lason papunta sa kanyang kalaban, dahil doon ay matagumpay na tinamaan ni Kyulin ang mga mata ng lalaki ng lason galing sa kanyang bibig. Napamura na lang ang lalaki na kanyang sinabihan si Kyulin na kung paano raw niya nagamit ang kasanayan ng kanyang Flood Dragon at ano na raw ba ang nangyari sa kanyang alaga, bakit kakaiba na ang kanyang ikinilos. Sabay dahan-dahan na tumayo si Kyulin na kanyang sinabihan ang lalaki na kung alam raw ba niya kung saan siya nagkamali. Ito ay kagaya lang sa mga kasabihan na kapag matamaan mo ang kahinaan ng kalaban ay mas madali mong makakamit ang iyong tagumpay. At bigla na lang lumitaw si Kyulin sa likod ng lalaki sabay naghahanda ng kanyang pag-atake, saad pa niya sa lalaki na ito na raw ang kanyang katapusan. Nang dumampi na ang mga kamao ni Kyulin sa ulo ng lalaki ay napagtanto ng lalaki sa kanyang sarili na dito na magwawakas ang kanyang buhay. Bilin pa na sabi ni Kyulin sa kanyang kalaban na hindi raw siya dapat nagyabang noong panahon na mas malakas pa siya dahil hindi lahat ng oras ay nasa kanya ang swerte. Damako naman tayo kung nasaan sila Chenzo at ang duwag na si Leon. Dito ay muli na naman na tinanong ni Chenzo si Leon na kung ano daw ba talaga ang kanyang ibig sabihin sa kanyang binanggit na salita sa kanya kanina. Tumugon lang naman sa kanya si Leon na wala lang daw yun, sabay dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang mga kamay sa kamay ni Chenzo. Sambit pa niya kay Chenzo habang nakangiti na gusto lang daw niya na malaman ni Chenzo na masyado siyang nagkagusto sa kanya. Sabay tuluyan na nga na hinawakan ng mahigpit ni Leon ang kamay ni Chenzo. Nang nahawakan na ni Leon ang kamay ni Chenzo ay naging seryoso ang tingin ni Chenzo kay Leon na hindi alam kung ano ang kanyang dapat na sabihin. Sinaad pa ni Leon sa kanya na kung maaari raw ba niya siya na maging kasintahan, sa buong buhay raw niya ay pinapangako niya na siya lang ang babae na kanyang mamahalin. Sa biglaan na pangliligaw ni Leon kay Chenzo ay nainis si Chenzo na kanyang sinigawan si Leon na alisin raw niya ang kanyang mga kamay at itigil na niya ang kanyang kalokohan. Idinagdag pa niya na sinabi na raw niya sa kanya dati na dumating siya dito sa lupain ng Haring Diyos upang magbuo ng matagumpay na karera, hindi siya nandito upang magpaligaw sa sarili niya na ka-member. Sa sinabi ni Chenzo ay makikita ang mukha ng duwag na si Leon na hindi na maipinta na halatang hindi niya gusto ang mga salita ni Chenzo. Pahabol pa nasabi sa kanya ni Chenzo na huwag na nila itong pag-usapan sa hinaharap. Seryoso naman na tinanong ni Leon si Chenzo na kung bakit masyado siyang malupit sa kanya. Siya raw ay isang tao na mayaman na nababagay sa kanya. Ano pa ba ang kulang dito? Talaga ba na wala man lang itong pagtingin sa kanya kahit alam naman niya na marami siyang pera na sapat na upang hindi siya maghirap sa kanyang buhay? Seryoso lang naman siya na sinagot ni Chenzo na ang kanyang mga binanggit na salita sa kanya ngayon ay ni isa doon ay wala talaga siyang gusto. Tak-ang-taka naman si Leon na kanyang tinanong si Chenzo na kung bakit wala man lang itong pagtingin sa kanya. Alam ba niya na maraming mga babae na humahabol sa kanya, pero sa lahat ng mga iyon ay siya ang kanyang mas pinili.
Tugon pa ni Chenzo kay Leon na humihingi raw siya ng patawad dahil wala talaga sa kanyang pagkatao ang lalaki na kanyang hinahanap, at isa pa hindi siya nakafocus ngayon sa ganitong usapin, dahil nakafocus siya ngayon kung paano maging isa sa pinakamalakas sa buong lupain ng Haring Diyos ang kanyang guild. Sinabi pa ni Chenzo kay Leon na inaakala raw niya na isa siyang mabuting tao sa lahat ng oras. Nang narinig ni Leon ang masasakit na salita ni Chenzo para sa kanya ay nanginginig ang buong katawan ni Leon na iniisip kung ano ang kanyang dapat na gawin. Sambit pa niya kay Chenzo na bakit ginawa raw niya sa kanya itong ganitong kahihiyan. Pinahinahon naman siya ni Chenzo dahil hindi naman yun talaga ang ibig niyang sabihin kanina. Ngunit makikita naman si Leon na tumulo ang kanyang luha na kanyang sinabihan si Chenzo na paano raw niya nasabi sa kanya na hihinahon siya sa kanyang kasalukuyan na sitwasyon ngayon. Sabay kanyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Chenzo. Gulat na gulat naman si Chenzo na kanyang tinanong si Leon na kung ano raw ba ang kanyang gagawin sa kanya. Pasigaw pa na sabi ni Leon kay Chenzo habang umiiyak na siya raw ang pinakamasamang babae sa lahat na kanyang nakilala. Ano ba talaga ang big deal para sa kanya? At ano din ang tingin niya sa kanyang sarili? Habang si Chenzo ay nahihirapan na sa ginawa sa kanya ni Leon na nagmamakaawa na pakawalan na niya siya. Alam raw ba niya kung ano ang ginagawa niya sa kanya ngayon? Tumugon lang naman sa kanya si Leon na kung hindi raw gagana sa kanya ang madaling paraan ay gagawin na lang niya sa pinakamahirap na paraan. Sa pangbabanta ni Leon ay sumisigaw si Chenzo na kanyang binanggit ang pangalan ng ating bida na humihingi ng tulong. Pasigaw pa na sabi ni Leon na kahit ilang beses pa raw niyang tawagin ang pangalan ng basura na iyon ay hindi na yun pupunta dito, dahil sa mga oras na ito ay maaring patay na ngayon ang bastard na si Kyulin. At bigla, sa hindi inaasahan ni Leon mayroong mabilis na kamao ang papunta sa kanya. Dahil dito ay kitang-kita ang pagmumukha ni Leon na sapul sa binitawan na suntok sa kanya ng ating bida, at ito ay tumilapo ng napakalayo dulot ng lakas ng suntok na ibinigay sa kanya ni Kyulin. Matapos bigyan ng malakas na suntok ni Kyulin ang manyakol na si Leon ay tinanong ni Kyulin si Chenzo na kung ayos lang raw ba ito. Binanggit lang naman ni Chenzo ang pangalan ni Kyulin na may halong takot. Sabay naglakad na nga si Kyulin upang kanyang lapitan ang duwag na si Leon. Sambit pa ni Kyulin kay Chenzo na sandali lang raw muna dahil tuturuan muna niya ng leksyon itong walang hiya na si Leon. Kahit nagkaroon na ng malaking bukol ang mukha ni Leon ay naglakas pa ito ng loob na nagsaad kay Kyulin na masyado raw mabaho ang kanyang kamay. Paano raw siya nakaligtas sa isang stage 7 warrior? Nanlilisik lang naman ang mga mata ni Kyulin na nagpapalabas ng aura sa kanyang kamay na kanyang sinabihan ang duwag na si Leon na makikita na raw niya maya-maya ang kanyang pinagmamalaki na stage 7 warrior. Sa binanggit na salita ni Kyulin ay naguguluhan si Leon na kanyang tinanong si Kyulin kung nagawa ba niyang mapatay ang isang stage 7 warrior. Sa nalaman ni Leon na talagang napatay ni Kyulin ang isang stage 7 warrior ay nagmamakaawa ito sa ating bida na itigil raw niya ang kanyang paglapit sa kanya. Pero makikita naman sa paligid ni Kyulin ang mga bilog na ice magic ni Leon na kanyang pinakalat upang kanyang atakihin ang ating bida. Sabay itiniklop ni Leon ang kanyang isang kamay upang ang kanyang mga ice spear ay aatake na sa buong katawan ni Kyulin. Ngunit makikita lang naman si Kyulin na kanya lang ipinikit ang kanyang mga mata na tila ba wala siyang pakialam sa atake sa kanya ni Leon. Si Leon naman na nakakita ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata na hindi makapaniwala. Dahil pala ang kanyang mga matutulis na ice magic ay kusang tumigil sa harapan ni Kyulin, at kasabay nito ay nagkadurog-durog ang ginawang atake ni Leon na hindi man lang hinahawakan ni Kyulin. Matapos durugin ni Kyulin ang ipinakalat na ice spear ni Leon ay ipinagpatuloy ni Kyulin ang kanyang paglalakad upang kanyang turuan ng leksyon si Leon. Halos maihina lang sa takot si Leon na kanyang tinanong ang ating bida na kung anong klase na tao raw ba talaga ito. Siya ba ay tumuntong na sa stage 8 warrior? Wala naman tugon si Kyulin sa katanungan ni Leon bagkus tahimik lang ito na walang ibang iniisip kung hindi kanya nang patayin si Leon. Sinabi pa ni Leon sa ating bida na hindi raw siya dapat maging rookie dito sa Green Lake Town. Sino daw ba talaga ito? Ngiting sabi lang naman ni Kyulin kay Leon na kailangan daw niya itong tandaan. Na siya lang naman ang tao na hindi katulad ng iba dito sa lupain ng Haring Diyos. Matapos banggitin ni Kyulin ang mga salita na iyon ay nagpatuloy na itong lumapit kay Leon at habang ito ay naglalakad ay makikita naman sa kanyang itaas ang nakakakilabot na aura ng Black Panther at ng Wild Yak maging ang Flood Dragon na kanyang ipinalabas upang ipakita kay Leon kung anong klase na tao talaga siya. Kasunod nito ay tumingin ito kay Leon na mayroong halong pumatay, sabay bigla itong naglaho sa harapan ng duwag na si Leon nang wala man lang iniwan na bakas.
Ngunit mas lalong nagulat si Leon dahil nakita niya sa kanyang harapan ang kamao ng ating bida na tatama na sa kanyang mukha. Dahil dito ay kitang-kita na halos mawasak na ang mukha ni Leon dulot ng mabigat na binitawan na suntok sa kanya ni Kyulin. At mahahalata naman sa mukha ni Kyulin ang labis na galit sa mga ginagawa nitong bastos na si Leon. Dahil sa matinding paggulpi ni Kyulin kay Leon ay umangat ang katawan nito at nawalan pa ng isang ngipin habang nagmamakaawa na itigil na raw ni Kyulin ang kanyang ginagawa. Hindi pa nakalapag ang katawan ni Leon ay naghanda na naman si Kyulin ng kanyang pag-atake, sabay bigla itong naglaho sa ibaba kung nasaan si Leon, dahil pala bigla na lang itong lumitaw sa itaas kung nasaan si Leon upang muli na naman niyang atakihin ng bastos na si Leon. At kitang-kita si Kyulin na kanya nang ibubuhos ang kanyang buong lakas sa kanyang gagawin na pag-atake. Kahit patuloy pa rin na nagmamakaawa si Leon na itigil na ni Kyulin ang kanyang ginagawa, ay hindi naman ito pinansin ng ating bida bagkus seryoso lang niya itong tinitingnan na may halong pumatay. Matapos doon ay makikita na tuluyan na nga na umatake si Kyulin kay Leon, dahil sa sobrang bilis ni Kyulin ay halos hindi na siya makita sa itaas. Makalipas ang ilang saglit ay natapos na nga ang ating bida sa kanyang pag-atake sa duwag na si Leon na wala man lang nagawa sa matinding pagpapahirap sa kanya. At tuluyan na itong bumagsak sa lupa pero mahahalata pa rin na buhay pa pala itong kumag na ito. Habang ito ay namimilipit sa sakit ay nagsaad naman sa kanya ang ating bida na itigil na raw niya ang kanyang pag-iyak na para bang isang pusa. Ang kanya raw ginawa sa kanya kanina ay warm-up pa lang at ngayon ay sisimulan na niya na iparanas sa kanyang buong katawan kung ano talaga ang totoong lakas ng kanyang suntok. Dahil sa sinabi ni Kyulin kay Leon ay nanlaki na lang ang mga mata nito na nakaramdam ng matinding takot. At kanyang sinigawan si Kyulin na kung balak raw ba niya talaga na siya ay patayin, alam raw ba niya kung ano ang background ng kanyang pamilya upang maglakas ito ng loob para patayin siya. Nanlilisik lang naman ang mga mata ni Kyulin na kanyang sinabihan si Leon na kahit ang isang Diyos raw ay hindi siya magawang maligtas sa kanyang gagawin sa kanya ngayon. Nang akma ng salakayin ni Kyulin si Leon ay muli na naman itong nagmamakaawa na itigil na raw niya ito, kapag kanya itong gagawin sa kanya ay haharap ito ng malaking problema. Nang papalapit na ang kamay ni Kyulin sa pagmumukha ni Leon ay bigla na lang itong napatigil. Dahil pala biglang sumigaw si Chenzo na kanya siyang pinapatigil sa balak na pagpatay kay Leon. Dahil sa biglaan na pagtigil ni Kyulin ay halos mabunutan ng tinik sa dibdib si Leon dahil naligtas pa ang kanyang buhay. Sinabi pa ni Chenzo kay Kyulin na hayaan na lang niya si Leon tutal marami na naman siyang naitulong sa kanya. Kahit na ganoon ay utang pa rin niya sa kanya ang kanyang pagtulong kahit labag sa kanyang loob na tumulong siya sa kanya. Samantalang nagsalita naman ang duwag na si Leon sa ating bida na makinig raw ito kay Chenzo dahil gusto ni Chenzo na pakawalan na niya siya. Dahil sa kagustuhan ni Chenzo na hayaan na lang ang duwag na si Leon ay napabuntong hininga na lang si Kyulin na wala nang nagawa kung hindi kanyang itigil ang kanyang binabalak. Saad pa ni Kyulin kay Chenzo na kung ito raw talaga ang kanyang gusto ay malugod niya itong tatanggapin. Sabay masaya ito na kanyang sinabi kay Chenzo na nirerespeto raw niya ang kanyang desisyon. Samantalang inabot naman ni Chenzo kay Leon ang ibinigay sa kanya noong nakaraan ni Leon na 5,000 na gold coin, sambit pa niya kay Leon na nagkamali raw talaga siya ng sobra sa kanya. Matapos sabihin ni Chenzo ang kanyang gustong sabihin kay Leon ay kanya nang binitawan ang card na naglalaman ng 5,000 na gold coin. Si Leon naman ay natulala na lang na hindi makapaniwala dahil ipinagpalit ang kanyang ibinigay na pera para lang kay Kyulin. Ayon pa ni Chenzo kay Leon na yan na ang savings ng kanilang guild kunin na niya itong lahat, simula ngayon ay hindi na siya kabilang sa kanyang Chenzo guild, at isa pa, hindi na niya siya gustong makita magpakailanman. Sabay sinabihan ni Chenzo si Kyulin na umalis na raw sila dito sa lalong madaling panahon, habang si Leon naman ay kanya pa sanang pigilan si Chenzo sa kanyang pag-alis ngunit wala na itong nagawa. At naiwan na lang itong natulala na hindi makapaniwala sa biglaan na pagtanggal sa kanya ni Chenzo sa kanilang guild, matapos doon ay napaluhod na lang siya sa lupa na kanyang sinisigaw na tapos na raw ang lahat ng kanyang pinaghirapan ano daw kaya ang kanyang dapat na gawin dahil hindi siya nagtagumpay sa ibinigay sa kanya na misyon. Bahagya naman na nagulat si Kyulin dahil humingi sa kanya ng patawad si Chenzo, at nakangiti ito na kanyang sinaad kay Kyulin na ngayon raw ay ang kanilang guild ay wala ng pera upang mabayaran niya siya. Masaya lang naman na tumugon si Kyulin na ayos lang daw sa kanya ang lahat, nagtanong naman sa kanya si Chenzo na bakit wala siyang pakialam na wala ng pera ang kanilang guild. Ayon pa ni Kyulin dahil ang kanya lang naman iniisip ngayon ay ligtas si Miss Chenzo, basta makita lang niya palagi si Miss Chenzo ay ayos na sa kanya ang lahat.
Natuwa naman si Chenzo sa sinabi sa kanya ni Kyulin dahil masyado raw itong sweet sa kanya. Idinagdag pa ni Chenzo kay Kyulin na masyado na raw late ngayon. Maaring doon na lang siya matulog sa kanilang bahay ngayong gabi. Sumagot naman sa kanya si Kyulin na salamat lang raw pero nakatulog naman siya kanina sa ilalim ng puno. Sambit naman sa kanya ni Chenzo na kung ayaw raw ba niya siyang makita palagi. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga sila kung saan ang bahay ni Miss Chenzo. At dito ay makikita ang dalawa na umiinom ng alak, saad pa ni Chenzo kay Kyulin na halatang kanina pa umiinom ng alak, na uminom lang raw siya kasama siya. Habang si Kyulin naman ay kanyang tinitingnan si Chenzo na lumalaklak ng alak sa kanyang harapan. Kahit labag sa loob ni Kyulin na uminom ng alak ay kanyang pinayuhan si Miss Chenzo na masyado na raw marami ang kanyang nainom. Ang pag-inom ng maraming beer ay hindi maganda sa kanyang tiyan, sa kanya naman isip-isip na naalala raw niya sa kanyang nakaraan na itong si Chenzo ay mayroong maliit na kapasidad para sa alak. Kaya hindi siya gaano umiinom ng alak. Bahagya naman na nainis si Chenzo kay Kyulin dahil bakit puro pulutan lang daw ang kanyang kinakain, kinakailangan na kanya din inumin ang kanyang beer sa baso. Agaran din naman na ininom ni Kyulin ang beer sa kanyang baso upang hindi magalit sa kanya si Miss Chenzo.